sa bukirin, ulanit arawin tayo sa kalsada. May sulong lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap, binalikat ang lahat ng pasanin. Ngunit ang bunga ng ating pagsisikap, sinasarili lamang ng mga sakim. tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim. Good Monday po muli. Ngayon po ay February 12, 2024. Papalapit na po ang araw ng mga puso. Araw ng mga puso at saka sa Miyerkules ang activity po ay Ash Wednesday. Kaya po pagkatapos ng siguro yung ibang mga magde-date mas sa simbahan ang punta. Pagkatapos ng Mass ay Ash Wednesday po. Yan yung yung pagsisimula ng tradisyon ng mga Katoliko ng pag-ayuno or yung pangingilin sa Poong May Kapal. Kaya sa February 14 po, Wednesday ay Ash Wednesday ho. Kaya kita-kita po tayo sa mga simbahan. Ito ho ay tradisyon ng mga at nakaugalian ng mga Katolikong Pilipino. Buong mundo po yan siguro. Buong mundo. Yung lahat ng mga may mga Catholic religion dito sa buong mundo. Ay tayo, yung Pilipinas, ang isa sa pinaka bantog sa buong mundo na halos 90% ay mga Katoliko ang naandito sa Pilipinas. Napakailap sa ang daming balita, ang daming nakakalungkot na mga balita. Kaya ngayong Monday, habang inaabangan ang papalapit na pagdiriwang ng araw ng mga puso at itong Ash Wednesday, bati-bati muna po tayo. Good morning po kay Maria Siren. Kay Maria Siren Asedera Clerigo. Mukhang malapit na rin mabago ata ang apelyido nitong batang ito eh. Sana'y pakagalingan. Ang ating tagubilin sa ating mga mahal sa buhay. Lagi-lagi unahin siyempre ang pamilya bago ang saya. ulanit arawin tayo sa kalsada. At sa lahat ng mga kapwa natin na dito sa atin, yung kasing kultura natin, yung pagmamahal din sa pamilya, ang isa sa mga sukatan at na kung ikaw ba ay isang Pilipino, kung may anak, ay unahin naman ang mga anak. Sinasarili lamang ng mga sakim. At syempre sa mga anak ay yung pagrespeto at pagmamahal sa mga magulang at kapatid ang sukatan pa rin ng pagiging tunay na Pilipino. Nalulungkot man po tayo dito sa naganap nangyaring landslide at almost 1 week na itong nangyayari. 1 week na ba? Itong landslide, pagbaha dito sa Davao region.
ay kahapon, kagabi, ay almost 54 na po yung nahukay na nasawi diyan sa naganap na landslide. At pinaghahanap pa po ay ayon sa datos ay may 63 pa na katao ang pinaghahanap diyan sa gumuho na lugar diyan sa Mako, Barangay Mako sa Davao de Oro. Kaya tayo nalulungkot tayo na sa kabila ng ganitong nangyayari sa ating bansa, ayaw man nating sabihin na ito'y kasalanan ng tao. Ano? Kasi yung Davao de Oro po, ano yan, isa hong ano yan, kaya oro ay ginto, ano? Parang Mindoro, Mina de Oro dati, naging Mindoro, ano daw ho yan, bukal ng mga ginto. Ibig sabihin maraming mineral na ginto sa mga lugar na yan. Tayo na ano nga tayo na parang pagkatapos ng landslide na naganap diyan sa Davao de Oro, may isang lugar na baba lang nung barangay Mako diyan sa Davao de Oro, may ilog na rumaragasa. Ang mga tao doon habang nagluluksa at naghahanap ang ilan doon sa site ng pinagkaroon ng landslide at para tumulong sa pag-survive ng ilang pang mga natabunan, ay doon naman sa baba ng part ng Davao de Orden, hindi ko alam kung sakop ito ng Barangay Mako, ay may isang ilog na rumagasa. Ang mga tao naman doon ay nagdiriwang dahil nakakakuha ng maraming ginto. Ang binabanggit nga po ay sa loob sa isang araw na pag-kolekta ay kumikita yung mga small scale mining, yung mga minero ng halos 8 to 10,000 a day. Parang kung iisipin mo, nawawala na yung presensya ng pagtulong sa kabila na ang buhay at kabuhayan din ng mga taong natabunan. Ang iyong unahin ay yung ganansya, yung kita para sa iyong personal na pangangailangan. Hindi naman natin maaalis yun, pero kung maayos lang sana yung kung may gobyerno na tinitingnan at may maayos na pag-handle o pagsubaybay sa iyong mga nasasakupan, ay sana ang mga tao ay ang prioridad nila ay makatulong muna doon sa mga tao na nadaganan ng gumuhong mga lupa at bato. Ang nangyayari po ay siyempre personal na pangangailangan. Hindi natin masisi dahil yung kahirapan ng ahon ng buhay. Pero nalulungkot tayo sa ganung mga parang nung nabalitaan po natin yan, parang ang feeling natin, parang wala ng gobyerno doon sa lugar. Wala nang nagmamando doon sa mga tao na bayanihan tayo. Tulungan natin itong mga nasalanta bago yung sariling pangkabuhayan. Ano yung ibig sabihin? Kasi ang tao talaga pag usapin ng yung kahirapan, nawawala talaga yung ugali na pagkakaroon ng pagtulong sa kapwa o yung bayanihan system dati na isa sa mga hinahangaan sana sa daigdig sa buong mundo sa ating mga kultura, yung bayanihan system. Anyway, ganyan po yung sitwasyon at tayo una pa man nung sinasabi yung pagragasa nitong putik, nitong lupa at saka nitong mga bato na tumabon sa mga bahay at mga bus at jeep at mga tao diyan sa Davao de Oro, may mga ilan na nagsasabi na halos parang legal ang mining doon at madaling makakuha ng mga requirements para mag-operate ang isang minahan. Kaya tayo dito sa ating lalawigan, silip-silip din kasi yung ating 25 years moratorium regarding dito sa mining. Ano ba dati dito?
Mindex, ano ba yun, kung ano-ano na, yung mga binago-bago lang naman yung yung pangalan, pero iisa pa rin company yung nag-ooperate. Sana masubaybayan din ng ating pamahalaang panlalawigan itong 25 years moratorium na ibinigay para hindi mamina itong ating kabundukan dito sa ating probinsya. Ang mga pangako Ini-imagine ko lang after 25 years tapos na yung yung 25 years moratorium, another magre-renew na naman ang sangguniang panglungsod para hindi mabigyan ng ICC itong company na gusto magmina dito sa ating lalawigan. Mas maganda siguro yung panawagan nga nitong Kalasmina at saka nitong Alamin dati. Aywan ko kung okay pa itong Alamin. Yung Kalasmina, ang alam ko ang operation nito na andito sa part ng Occidental Mindoro ay may mga ilan pang mga member dito sa Mindoro Oriental, yung Kalasmina. Ang panawagan nila ay masuspende na, matanggal na itong 25 years, parang gawin mo na lang na green zone at bawal ang pagmimina dito sa ating probinsya sa lalawigan ng Mindoro. Actually tayo po, hindi natin sinasabi na ayaw natin ng mina, Tayo, ayaw lang natin doon sa Mining Act of 1995, tayo, pag simple lang naman lahat naman talaga ng gamit na ginagamit natin pang araw-araw ay mula sa pagmimina, mula sa kaldero, plato, at yung mga sasakyan, galing yan sa usapin ng pagmimina. Pero ang atin, yung Mining Act of 1995, na ang isa sa mga nakakasuklam dyan sa Mining Act of 1995, ay kaya ng magmay-ari. Ano ibig sabihin? 100% ay kaya ng magmina ng isang dayuhang korporasyon ng pagmimina sa bansang Pilipinas. Na ano ba yung benefits, ano bang itulong may ibigay sa bansa natin? Kataasan nga, yan, tubig, baha, may paglindol pa. Pansinin po natin, may ilan na tayong mga karanasan dito na nung unang nagbahaan dito na malakihang baha, 1997, ano ba ito? Tayo ang Ano bang year yun? 1998? 1997? O 2007? sa kanyon. Hindi, ano ba yun? Ano bang year yun? 1997? Yung 7, 17, 27 yung nagkaroon ng malaki ang pagbaha dito sa atin sa lungsod ng Calapan na putik yung dumadaloy, ramdaman naman natin, nakita natin yung time na yon ay may operasyon ng pagmimina diyan sa part ng Victoria. At kahit yung Victoria nung time na yun ay malaki ang pagbaha. Kaya nagkaroon ng aksyon yung mga mamamayan at saka yung ilang mga sektor, particular yung simbahan at yung mga tao sa gobyerno at mga estudyante natutulan itong pagmimina. Sana itong mga darating pang mga administrasyon, sana matutukan na at kahit yung alam ko ito si Congressman Arnan Panaligan ay may gustong ipasa sa Kongreso regarding dito sa mining sa Mindoro na parang green pre-mining zone. Yung gusto niya green zone ang gawin dito sa Mindoro. At kahit yung ilang mga politiko, kahit itong si dating mayor ng Nauhan sa katauhan ni Attorney Mark Navarro Marcos, tutuloy siya din dyan sa pagmimina dahil ang bayan nga dati niya, yung bayan ng Nauhan, ang mayor na na dinadaanan ng tubig dahil nga sa kalimitan sa mga pagmimina. At kahit nung kanyang madiin ang kanyang panawagan doon sa green zone, gawing green zone itong Mindoro. kapagod din ang umasa. Kasi kung gagawing green zone, wala nang pagmimina na magaganap. Wala nang laging, yung mga pag-ano ng uling, mas ang focus ay paunlarin uli yung turismo
at pagandahin itong lalawigan ng Mindoro. Sana sa mga susunod na administrasyon, sana ito matagal pa naman itong termino nitong Gobernador Bons Dolor, sana matingnan, masilip din itong at paminsan-minsan ay masilip na sangguniang pang lalawigan itong usapin ng pagmimina dito sa ating lalawigan. Ang last issue ng mining ay yung Armorac, na nagkaroon din ng kilos protesta at kaunting panawagan. Yung ilang mga sektor, hindi ko alam kung sino yung nagpasimuno nung rally na yon regarding dito sa mga Armorac. Ang tawag ni Boss Ed dito ay yung economy rack. Ang adhikain, hinarap na natin ang lahat ng Dun po sana sa mga may sasakyan, may motorman o anumang sasakyang nagkakarga ng petrolyo, pagsisika. ay sa Martes na ho kayo magkarga. ng mga Martes alas 6 hanggang sa hindi pa ho dahil may rollback ang presyo ng petrolyo sa bukas, Martes, February 13 alas 6 ng umaga magkarga na ho kayo. Ngayon ho ay medyo paipis-ipis lang muna ho kayo, baka maubusan kayo, ay magkarga kayo ngayong Monday na ito. Medyo malaki-laki din naman ho yung mababawas sa kabila ng 5 sunod mula ng 2024, 5 sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina, ng petrolyo, na ang gasolina ay umabot halos ikaapat na pagtaas ng all price hike ng presyo ng gasolina, ay umabot ito ng halos 3 pesos. Pero awa naman po ng mga kapitalista, ay ito po medyo minor lang ho ngayon sa pagdadrive. At bukas ho, saka kayo magkarga. Dahil ang presyo ng gasolina ay bababa ng 60 centavos. Ayos na po yun, kaysa sa wala. Kanina sabi ko nga, medyo bati-bati muna po tayo, dahil doon sa problema na kinakaharap ng bansa, maganda rin ibalita kung minsan yung positibo. leader ng Hirap din pag puro negatibo. Halos 1 month na tayo sa People's Initiative dito sa charter change dito sa 1987 Constitution na ginagawa at pinagdidebatihan sa Congress at Senado. Positibo muna ho tayo, sabi nga ho natin. Bukas magkarga. Ngayon ho ay hinay-hinay lang sa paggagas, hinay-hinay sa pagsisilinyador ng inyong mga sasakyan. At bukas ho ay bababa. Ang gasolina ay bababa ng 60 centavos. Ang kerosene ay bababa ng 40 centavos. At ang diesel po ay bababa ng 10 centavos. Kasi yung binabanggit ho kasi 10 to 30, hindi naman nung nangyayari na ganun Basta kung ano ho yun ang umpisa, yun ho ang pagbaba. Halimbawa yung gas, 60 to 80. Yung itong diesel, 40 to 60 centavos ang pagbaba daw. Pero banggitin na natin yung nauna, yung gasolina po ay bababa bukas ng 60 centavos. Yung kerosene bababa ho ng 40 centavos at yung diesel ay 10 centavos. Ayos na ho yun. At least may sabi ko nga ho sa inyo, kahit papano, kahit kakarampot, positibo naman. Positibo sa ating mga, hindi nga actually sa mga motorista lang sa ating mga kababayan. Maghapot magdamag sa pabrika. Ewan ko ito si paring Joel Luarca Lyson. Ewan ko ito si paring Lyson. Paring Joel Lyson Luarca na taga Zone 3, Socorro. Ay good morning po, sir. Ewan ko kung yung Bugatti nito ay ano bang karga niyang Bugatti mo? ang lahat ng Bugatti o Bukate?
ngunit ang bunga Ano bang karga niyan? Steam engine. lamang ng mga sakim. Imagine niyo po yung ito damay-damay nito. Yung Bugatti pala po na inismuggle, dalawang Bugatti inismuggle dito sa Bureau of Custom. Dito sa Pilipinas pala. At ngayon ay nananawagan yung Bureau of Custom na kung sino man makapagturo doon sa isa pang nawawalang kasi yung isa ay sinurrender na po Sa tangke. nung nakabili. Yung isa ay pinaghahanap pa at nananawagan yung BOC, yung Bureau of Custom sa kung sino man makapagturo para matunton kung sino ang nagmamayari ng padalawang nawawalang Bugatti. Imagine nyo ng 165 million. Isa sa pinakamabilis na sasakyan sa buong mundo. Itong Bugatti pong ito. And ako hindi pa ako nakikita nito. Hanggang sa lang ako picture. At hanggang mahawakan, hindi ko pa nahawakan yan Ito si Sir Joel Luarca ang magaling sa mga ganyan sasakyan Ito bata pa ito may mga collection Collection ng mga laruan ng mga mamahaling sasakyan. Pero ito pala yung pinakamahal at isa sa pinakamabilis na sasakyan sa buong mundo. Imagine niyo po, 165 million ang presyo po nitong Bugatting inismuggle dito sa Pilipinas. Ang nakakapagtaka po nahuhuli, nakikita yung mga item pero laging wala yung may-ari at yung tauhan lamang ang naandun lagi. Imagine niyo yun kahit sa usapin ng bigas, tandaan niyo po yung raid dati nakasama si Speaker Martin Romualdez dun sa bang part na ito, Bulacan ba ito o Nueva Ecija, na yung mga bigas na smuggle ay nahuli. Libo-libong sako ng bigas ang nakita doon sa isang bodega. Pero wala pa rin ang may-ari. At kato yung mga tandaan nyo yung shabu na almost na inilagay doon sa magnetic parang anong tawag ba doon? nakakapagod din ang umasa. Yung parang isang drum na bakal yon na libo-libong kilo-kilong shabu ang nakita ay wala din yung may-ari at ang nahuli at nakasuhan ay yung mga caretaker doon sa bodega na pinagdalhan ng mga item. Nakakapagtaka po na nababahala rin at nagtatanong din siyempre yung mga mamamayan mula sa shabu, bigas at itong mga mamahaling luxury car ay pag nire-raid ng nare-raid si IDG, NBI, PNP, militar wala ang may-ari. Sa pabrika Nakakatakot din na ito bang hustisya talaga ay para sa lahat o para sa mayayaman lang lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap. Nabanggit ko lang naman yung 165 million na Bugatti. Ano bang kulay ito? Parang may isa daw kulay blue at isang red. Hindi ko alam yung kulay Basta ako parang nakita ko lang nung isinurrender yung isang Bugatti. Ang binabanggit nung caretaker ay nabili daw ito dito na sa Pilipinas. Nakakapagtaka naman nalagyan ng plate number. Ibig sabihin dumaan ito sa LTO, maraming pinagdaanan, maraming involved dito. Maraming sangkot na alam na sa isang bahagi may rehistro po nakarehistro yung Bugatti sa Pilipinas. Kaya naman po hinahabol ito ng Bureau of Custom kasi nga po walang tax na ibinigay yung nagmay-ari, yung bumili nitong Bugatti na ito na 165 million. Taon. Ano kayang lasa ng aircon nun? Ano kayang lasa ng takbo nun? Yan ang mga paboritong i-drive
Yan ang mga paboritong i-drive nitong si Sir Joel eh. Sir Joel Lyson eh. Yung mga ganitong, ano pa yan? Yung sinasabi mo, Lamborghini? Ay, mas mahal pala pare dyan, sir. Itong Bugatti na ito. Tayo ang Pagtaka, no, kompleto ng papel, kompleto ng lahat, pati plate number, at ginawa sa Pilipinas. Lahat yung lahat ng papel. Hindi ko alam kung magkano yung tax na sinasabi kaya hinahabol dahil nagmisto lang smuggle dahil nga po pagdaan sa Bureau of Custom at paano nakalusot din naman ay walang naibigay na kung ano pa man na tax dito sa luxury car na binabanggit na ito na nawawala ay yung isa. At nagpapatulong na itong Bureau of Custom sa kung sino man ho ang makapagturo daw ho doon sa isa pang nawawala. Tayo, ano yan, ganyan na lang, patay na loka na lang. Imbestigahin nga ni. Madami, kahit yung LTO madadamay dahil nga LTO, di ba? LTO ang naglalabas ng mga plate number at saka nitong mga registro na ito. Tapos, paano nakarating yung luxury car na yan? Dumaan sa Bureau of Custom yan. Sino ba yung dinaanan yan? Alangan naman nyo yan, ho ay inilip lang ng chopper o ng airplane papunta dun sa garahe. Di isang part, hindi sa kamay nila na nakita yung isa na yan. Na isinurrender daw nung caretaker. Wala ho wala ang may-ari. Lagi-lagi naman no, sabi nga ho natin. Ano ba nangyayari sa ating mga raiding team? Laging wala yung may-ari. Imagine nyo, sa usapin ng smuggle na bigas kasama doon ang Speaker of the House. Si Martin Romualdez. Hanggang ngayon, kumusta na po ba ang kaso nitong sino ba ito nagmamay-ari itong bodega nito na libo-libo mga sako ng bigas ang naka-stock na nung time na yan ay naubos ang supply natin ng bigas at umangkat pa nga tayo ng bigas at nagmahal ang bigas. Ngayon, nasa na ho yung ano bang kwento na ngayon dyan? At may nakasuhan bang smuggler dyan sa niraid na yan na bigas na libu-libong sako ng bigas ang nakita dyan sa isang bodega dito sa part ng Bulacan Baton, Nueva Ecija. Nagtataka lang po, nagtataka yung taong bayan sa mga ganyan. At kahit nga po yung di ba, tandaan nyo po yung sibuyas na libo-libo ding kilo ng bigas yung nakita, Sino ba yon? Yung Miss may mga tinutukoy na Miss Sibuyas. Ay nasa na, nakasuhan na po ba? Nakakulong na po ba? tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyon. Good morning po kay Sir Julius. Kay Sir Julius Marasigan. Sabi ko, bati-batiin muna tayo ngayon At alam ko, pauwi ito ata si Sir Julius galing Pampanga. Sana may pasalubong itong lahar. Bati-bati mo kasi minsan kasi pag tayo ay napapalugmok sa tsikahan at kwentuhan, nagatampo yung iba dahil hindi daw sila nabati sa ating programang Mabuhay Mindoro. Kaya good morning ho. Kung hindi ba kayo, mapanood nyo naman ako ng live sa Facebook ganun pa man good morning. Good morning ho kay Kuya Andy Bidon ng Barangay Kalokmoy. At syempre congrats kay Konsehal Roy Hinabe del Rosario ng Barangay Subaan sa kanyang pagpapatuloy ng matagumpay na Del Rosario Basketball Cup ba yan? At talagang itong konsehal na ito ng Barangay Subaan na active ito sa sports Congrats po and good luck sa inyong mga palaro. Yan ay magandang serbisyo sa inyong barangay at sa ilang pang mga barangay dahil yung mga kabataan sa halip na pumoko sa
bawal na gamot, sa illegal na droga, or sa mga pag-iinom o kung ano pa mang mga antisosyal na gawain kagaya ng pagsusugal, nailihis nyo kahit paano. Ano? Kaya congrats, hindi pa man ho natatapos yung inyong Del Rosario Cup na inisponsoran ata ito ni Attorney Moong. Ano? Attorney Moong de la Puente. Congrats na po. Kahit hindi pa natatapos dahil sa matagumpay at sa napakaraming kabataan ng inyong napapasaya at natutulungan sa ganyang tipo ng palakasan, ano, ng sports. Kaya Konsehal Roy Hinabi del Rosario ng Barangay Subaan ay minsan ay dadalaw kami diyan ni Sir Ed ay magpakape ka naman. Hindi pa rin tayo natututo. Siyempre, good morning din po sa Remendados family diyan sa Barangay Malugay. Kay tatay at kay nanay, tsaka kay Emmanuel. At siyempre sa kanyang papa, kanyang daddy, kay Daddy Doms, ano? Kay Remendados, kay Dominador Remendados Jr. na presidente ho ng Malugay Farmers Cooperative. Kumusta po kayo dyan? Kumusta ang ating mga gulayan? Ang mga organic vegetable natin dyan? Kumusta po yung inyong plano? Yung sinasabi nyong hagdan-hagdang gulayan sa Malugay. Sana po ay pag tayo ay nagniguli at nakapasyal dyan, kahit papaano ay yung sariwang mga gulay at na walang pesticide yung ginamit o lahat yan ay organic ang ginamit na para mabuhay at mamunga. Ay sana ay sa ibang mga karatig na mga organisasyon at karatig mga barangay ay maging modelo yung Malugay Farmers Cooperative. Ang pambala sa kanyon habang nag-aabang ang mga buwet. Siyempre, good morning din po dito kay Konsehal Sunny Gomez na ngayon ay alam ko medyo ito ay rayumahin itong konsehal na ito eh. Siya naman yung presidente ng Samahang Pangkabuhayan at Pang-Agrikultura ng Fortuna diyan sa Barangay Socorro. Kung kayo po ngayon po magsa-summer, malapit na ang summer, kailan ba ang summer break? Summer break ba o bakasyon ng mga bata? May 20, June, start ng June 1 hanggang July 26, mahaba-haba din yan. Mahaba-habang pahinga ng mga bata sa pag-aaral. Tentative lang naman po yan, tentative. Dahil baka may ilang pagbabago itong Department of Education regarding do sa ibalik yung panawagan ng mga magulang at ng mga guro na ibalik yung dati ng dating kalakaran sa edukasyon na ang bakasyon ay tuwing March hanggang April. Pero ngayon po, parang tentative, sabi nga, tentative bakasyon ng mga bata start ng June 1 hanggang July 26. Ang mga pangakong laging napapako sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay wala. At syempre sa mga kaibigan natin dyan sa 241 Game Farm owned by Mr. Jaes Ilaga. Magandang umaga po sa inyo dyan. Siyempre kay ang kanyang magiting na handler. Kay Lolo Bong America. Apelyido po yun kay Lolo Bong America. Hanapin niyo po, pinakamagaling na
maghinete ng ano yan ng manok. Magandang umaga po sa 241 Game Farm. At siyempre sa mga taga-alaga, mga kaibigan nitong si Sir Jaes Ilaga. Ulanit arawin tayo sa Kumusta po? Kumusta yung mga broodcock? Yung mga broodcock na ninakaw, ano? Sabi nga natin, hindi natin masisisi. Baka gustong ilaban ng pasta skill ng mga nagnakaw. Yung 4 na broodcock na yan. Medyo may kamahalan din yung mga broodcock, kaya hinanap. Alam ko yung dalawa ay na-recover dyan sa part ng Bansud. Yung dalawa, tinatanong nga natin kung may nahuli ba. Wala naman binanggit. Alam mo, napakabait itong si Sir Jaes ito basta wala lang. Kung may kinuha ka sa kanya, isauli mo. Yung kakasuhan ka, ay sasabihin niya sa iyo, ala, abala ka pa. Wag na, basta wag mo na lang uulitin. ngunit na maluto ay iba. Ewan ko kung yung dalawa ay na-recover na rin, ano? Ewan ko, hindi natin kung sana pag may mga ganyang nakaw na mga bagay o hayop, doon naman ho sa mga mamimili, wag ho kayong tumangkilik o bumili ng mga nakaw na gamit o ng mga hayop tulad ng mga manok, baka, kambing o ano man o aso. Wag na ho kayong bumili, tumangkilik ng mga ganyang nakaw. Dahil ho kayo, pwede rin ho kayong makasuhan sa ganyan sa ganyan nung sitwasyon. Kaya tayo, tagubilin ho natin, wag niyo hong tangkilikin at bilhin yung mga nakaw na mga gamit o bagay o mga hayop na ibinebenta sa inyo na wala namang papel na nagpapatunay na kanila yung ibinebenta nila, ano? Kanyon, habang nag-aabang ang mga puwetre, bantay sa lakay na mga lider ng At syempre po, kung kahapon ho ay nabati na natin, at habang binabati pala ho natin, itong si Mr. Aris Austria Clerigo na nagdiwang ng kanyang ika-51 birthday kahapon. Habang binabati pala ho natin, mga ganap na 9:30 ng umaga, doon sa programa ho naming saktong-sakto lang ni Paring Ed Mancera every Saturday and Sunday, yung pala ho medyo maligahoy na ang tama. Kaya ho tayo nung humabol, kala natin naman ay petik-petik lang at may bisitang pinauna lang. Humabol tayo ng mga bandang 4:00 ng hapon. Kasi yung araw ho ng linggo, pang pamilya ho yan, pang mga bata ho yan. Kailangan mong i-banding at lalo pa doon sa mga padre de pamilya na at mga nanay-nanay na kinabukasan ay pasukan ng mga anak, ay talagang hindi kagad makapagliwaliw. Dahil siyempre, kailangan bilang mga magulang, unahin muna ang pamilya. Unahin ang mga anak bago ang liwaliw. Kaya, ito, yung bayaw ko na si Donel, parang nung time na pupunta kami, sabi ko wala na. Closing ceremony ang aabutan natin doon. Dahil tapos na ang palaban nitong si Mr. Aris Austria Clerigo sa kanyang 51 birthday na kaarawan kahapon. Belated happy birthday, Sir Attorney Kuya Aris Clerigo. People power to, ngunit hindi pa rin tayo natututo. At marami nga pala nagdiwang din ng kaarawan kahapon. Kahit itong ang Chalordes in Heaven, Chalordes sa Alea Marasigan. Yung nanay-nanay namin dyan nung kami college, dyan sa Barangay Ibaba West, ay nagdiwang din ng kaarawan yan, kapiling si Kristo. Yan naman ay paggunita lang, ang commemoration dito sa Tia Lourdes Alea Marasigan na nagdiwang ng kaarawan sa Heaven kasama si Kristo. At sa mga anak din, syempre, binabati natin kay Madam Malu Marasigan Bakiran, kay Sir Julius Alea Marasigan. Ito ho yung mga anak nitong ng Chalordes na nagdiwang ng kaarawan kahapon. Dito kay Imay, kay Kuya Imay, kay Kuya Uying, tsaka dito kay Kuya Marlo Marasigan. Ngunit nang maluto
Good morning din po sa De La Rosa family, kina Tatay Bong dyan sa Barangay Zone 3. Zone 3, Socorro. Ang mga At syempre sa Granggos family, kina Tita Malu, kina Kuya Benar, kina Kuya Alex, kina Kuya Jaime, at kina Kuya Ronilo, kay Kuya Alwin, na ewan ko kung baka nasa Batangas ito na ngayon. Magandang umaga po sa Granggos family at syempre sa pinakamatandang Granggos dito sa bayan, sa probinsya ng Mindoro, sa Lula Daton, Granggos, na ngayon ho ay 98 years old na. At malapit, siguro alam ko kaklase nito si si dating Senador Juan Ponce Enrile na magdiriwang ng 100 years. Magdiriwang ng 100 na karawan sa February 14. Imagine mo, no? Ano kayang ako nakakabilib ba, no? Pero ako yung sinasabi ko nga yung kay dito sa Lula Unong Granggos, ang pinakamatandang Granggos ng lalawigan ng Mindoro sa Lula Daton. Ang binabanggit niya, ang kain lang daw niya nung time ng taghapon, dalaga na siya nung time ng taghapon, ay gulay, bigas, kanin, syempre. Pero, wala daw yung mga soft drinks, wala daw noon yung mga, ano ba ito? Wala daw nitong mga, yung mga pampalasa sa mga pagkain. Basta daw asin lang, asin tapos malinis sa tubig siguro at malinis na hangin. Tapos gulay, sariwang isda. Yung karne daw noon, pag gagawa sila ng karne, ang luto lang sa karne daw noon, time na yon, ay inihaw. Inihaw at saka kung patatagalin, ay yung adobo lang sa asin. Yun lang daw ho yung yun daw ho ang pagkain nila. At saka yung masipag kasi itong si Lula Daton sa sa pag-garden. May ito tipong green thumb din ito. Tanim-tanim din, yun ang pinaka-exercise ni ng Lula Daton nung time na yun. Kaya masarap kausap din itong Lula naming ito diyan sa bayan ng Socorro sa bayan ng Pola, na pag kausap mo ay lahat ay kakilala. Kaya dun ho sa mga na mga aspirant na naghahangad na maglingkod diyan sa bayan ng Pola at Socorro, na bayan ng Pola at Socorro. At kung gusto nyo ho ng usapin ng history at pagtatagni-tagni bilang mga magkakamag-anak, ay kuhanin nyo ang serbisyo nitong si Lula Daton Granggos. Dahil hanggang sa kaapu-apuan sa talampakan ay alam nito at kilala nito. Ngunit ang bunga Kahit nga ho si Mr. Noli Boy De Castro diyan sa bayan ng Pola, ay apo ho nitong si Lula Daton Granggos. At kilala nitong si Mr. Noli Boy De Castro itong Lula Daton Granggos sa binabanggit ko po. At ito po ay lola niya, apo niya, si Noli Boy De Castro. imang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluluto ay iba ang kumain. Sabi ko nga ho doon sa ilang mga politiko dyan sa bayan ng Pola, Socorro, kung gusto kong dumating yung open campaign sa usapin ng election, isama nyo ho itong lola na ito. At sigurado, pag pumunta ho kayo sa Pookan o sa mga sityo-sityo, at ito ay pagkwentuhin nyo ay hindi ho kayo mananawang pakinggan. Nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. tayo ang Siyempre, binabati rin ho natin itong Tobias family dyan sa Bako, panghasagan sa habang Santa Rosa 1-2. Nandyan ho yung Tobias clan. kay na mga At siyempre sa mga kay na Tito Poldo, Makaraig, sa mga Tita Delia, De La Chica family, ano ba?
Adilet Checa ga. Magandang umaga po sa inyo dyan, sa Tobias family, ano. Siyempre sa mga kamag-anak natin dito sa may Ibaba East, na napakasarap ng katsawang lagi na nahuhuli nitong si Mr. Chinchin Melendres. Chin, baka naman. Sa Mendoza family, sa Melendres family, sa Manansala family, at syempre sa Zamora family. Ano ang ating mga pinagmulang pamilya dito sa Barangay Ibaba East. Nakakapagod din ang maghintay. Siyempre, di natin nakakalimutan itong sa bayan ng Barangay Malamig. Barangay Malamig at Barangay Malad. At Barangay Kanubing Uno. Siyempre sa Austria family. Austria, Agdan family, Bautista family, Ilagan family, Manyibo family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro naman ho ay bati-bati na tayo. Pamilya na yan. Kaya, ano sabi nung isa? Minsan ho ay may nakakwentuhan tayo dyan sa pinamalayan. Sabi ho, hindi mo naman ako birthday ko, hindi mo ako nagabati. Sabi ko, binati na kita sa sa radio program ko every Monday. Nag-advance pa nga ako at nag-belated. At saka ako sa Facebook, binati rin kita. Wala nga ni akong cellphone. Kayod kalabaw. Kaya pala galit na galit wala nga ni akong cellphone. Arawin tayo sa kalsada. Pero at least nabati, nabati ho natin, Kaya doon sa mga hindi pa ho nababati, pasensya na po, baka bukas, sa Miyerkules, kita-kita huli tayo sa ating programang Mabuhay Mindoro, sa Miyerkules naman, every 9 to 10 AM ho tayo. Sinasarili. Oy, kumusta doon sa sa binubuong party list? Ewan ko kung sino nagpapasimuno ito. Yung e-bike party list, yung e-bike party list itong si Sir Ed, yung binabanggit kahapon. Sir Ed, mukhang may gusto nang sumapi. Itong si Macarena A. Itong si Marcel Fabregas na may bagong-bagong e-bike na mukhang pa-advance birthday nitong nitong kanyang anak na babaeng teacher. Habang nag-aabang. At kita ko naman yung saya nitong ating kaibigan natin itong si Marcel. Si Marcel Fabregas, si Mase kung tawagin. Si Macarena A kung tawagin ho yan. Makikita nyo yan sa kanyang ang kanyang Facebook account, Macarena A. Tuwan-tuwa at napaiyak sa saya dahil sa maagang pa-birthday ng kanyang anak ni Madam, na isang e-bike. At plano ata nitong itong binubuong e-bike party list na Habang nag-aabang ang mga Madam Macarena A. Mukha pong kailangan mo na rin kumuha ng lisensya. At kung magdadrive, pwedeng dyan na lang sa part ng Sapul muna. Wag na munang maglalabas ng highway. Dahil baka naman masabitan pa or maaksidente. Wag naman sana malayong-malayo. 100 milyang malayong maaksidente. Ingat-ingat din. Dahil usapin na rin itong e-bike na binabanggit, nagbimistulang nagiging dahilan ng trapiko daw. Pero kung sa Kalapan, matagal na namang may traffic. Pero ang binabanggit ng ilang TMO na nakakausap natin, ng ilang mga transport sector, ng mga tricycle driver dito sa Kalapan, ay nakakadagdag ng trapiko. Ang mga Tayo naman, sabi nga natin dito sa Mabuhay Mindoro, MIV4 Online Radio sa Pilipinas, yung responsableng driver, dapat lang. Kung tayo may e-bike sa ating mga na ginagamit, sana naman yung mga minor, yung mga minor de edad,
wag naman ho sana muna. At ako, payag ako dun sa yung mga magdadrive na yan, kung maaari, lisensyado. Ay tinatanong ko nga kung ano yung 10 programs nitong e-bike na itatayong party list nitong si Mr. Ed Mancera. May binabanggit siya na, ano bang binabanggit? Hindi bawal mag-helmet. Hindi bawal na walang helmet. Labagin natin ang trapiko. Hindi, ang ako naman po, sinasabi natin, sana maging responsable yung mga driver ng e-bike. Hindi, syempre, yan naman no, ay inadhika nyo para sa inyong personal na kaligaya para hindi kayo mapagod sa paglalakad or ano pa man. Sana magkaroon din ng maging responsable kayo bilang driver ng e-bike. Although, hindi ko naman nilalahat, pero yung sa akin lang po, kasi marami ako nakikita at sila pa yung mga kaskasero dito sa e-bike na mga bata yung driver. Ng ating pagsisikap. Ngayon, kung kayo may e-bike po at may mga anak kayong mga bata na minor pa, wag nyo muna hong pag-drive ng e-bike na yan. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. At baka makalimutan ko po, wala na po tayong oras. Happy birthday po kay Kuya Rodel. Kuya Rodel Hinabe ng Barangay Bangkuro. Happy birthday po. Alam ko ito mga 54, 55. Happy birthday Kuya Rodel Hinabe ng Barangay Bangkuro na nagdiriwang ng Karawan, aywan kung saan ito magdiriwang. At syempre, good morning po. Good morning kay Boss Rio Panaligan Topasi ng Barangay Concepcion, Nauhan. At syempre, advance happy birthday kay Gaylord. Hindi pala, belated happy birthday kay Boss Gaylord Ablay ng Barangay Concepcion din, magkakahanggan itong mga ito. Nauhan, Oriental, Mindoro. Magandang umaga po. Mga lider ng nasyon. Muli po, wala na tayong oras. Next Monday and syempre sa Miyerkules, Valentine's Day, may mag-e-air tayo, may program tayo dito sa Mabuhay Mindoro. Every 9 to 10 a.m. Kita-kita po tayo sa Araw ng Mga Puso. Muli po, ito yung lingkod, Omar Clergo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa kalikasan, sa bayan, at mamamayan. Magandang umaga po.